What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Hindi talaga patitigil no itong mga bangag sa gagawing impeachment kay VP Sara na ngayon mga kababayan. Sa oras at araw na ito nagsalita na itong si Bongit no na sumasang-ayon na di umano ito sa impeachment laban kay VP Sara. Matapos ang ginawang rally for peace ng mga iglesia ni Cristo. Grabe naman talaga. Na ngayon ang system mga kababayan pinaghahanap ng right timing. Di umano no ng mga bangag ang mga kongreso upang isulong na ang pagpapatalsik dito kay VP Sara Duterte. Hay nako. Ngunit ang katanungan doon papayag kaya ang Iglesia ni Cristo na ganun-ganun na lamang ang mangyari dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang relasyon no sa pagitan ng mga Duterte at Iglesia ni Cristo tunay nga namang mahusay at malalim. Na kung matatandaan nyo nagsalita nga itong si PRRD noon na lubos niyang pinagkakatiwalaan ang mga miyembro ng sektang ito. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Dagdag pang balita mga kababayan na hindi pinalagpas ng taong bayan ang winika nitong si Enrile. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Sabi naman ni Marcos, ito po, well, JPE, Juan Ponce Enrile, is one of our best legal thinkers in the country. And he is right. Hindi mo na alam kung ano talaga eh. Tama daw si Enrile na mali daw yung INC. Sabi ni Marcos. Ikaw lang sinuportahan ng Iglesia ni Cristo eh. Ayaw mo nang magkaroon ng impeachment dahil magkakahati-hati pa mga Pilipino. Totoo naman yan eh. Alam po ninyo, nabiyak po, itong magandang paliwanag ng INC. Kaya po nabiyak ang UNITEAM dahil nung sinimulan ninyong tirahin si Vice President Sara Duterte. Correct. Gusto nyong ma-eliminate si Sara Duterte. Ayaw nyo maging presidente siya ng Pilipinas. Dahil may gusto kayo maging presidente ng Pilipinas. Ilihim na lang natin sa pangalang Martin Romualdez. Yan ang gusto ninyo maging presidente kasunod ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Okay. Ngayon, tama daw si Enrile. There will be president and it will be very problematic. So, nung sinuportahan ka ng iglesia sa panawagan mo na wag impeach si VP Sara, ngayon, imbis na iglesia ni Cristo yung panigan mo dahil sumuporta sa iyo, si Enrile na kumontra sa ginawa ng iglesia ang sinuportahan niya. Tama daw si Enrile. Magiging problematic daw tayo dahil sa ginawa ng iglesia ni Cristo. Nakakantsawan pa kayo. Baliw talaga tong mga bangag, no? Sinisi pa ang mga iglesia ni Cristo sa ginawa nilang ito. Kaya kung dati pa Bongit, maayos kang mamuno, di sana walang ganyan. Pero hindi, pinulitikan nyo ang mga Duterte, pinulitikan nyo ang dating kasakasama mo sa pagtakbo na si VP Sara. Wala kang utang na loob. Nakakantsawan pa ngayon yung rally na sumusuporta lang sa kanya. Naniwala ka naman kayo. Putang, hindi makaintindi. Hindi nga kami naniniwala kay Mark. Paulit-ulit. Galit na galit. Hindi makaintindi po siya. Hindi nga kami naniniwala. Naniwala ka naman dun. Mahina talaga mga utak ng mga nasa TikTok. Kaya dapat lagi ko magti-TikTok para may tumalino kayo. Okay. Matapos kan suportahan, ang point ko nga, matapos yan suportahan ng Iglesia ni Cristo sa kanyang panawagan na wag impeach si VP Sara, ngayon, binanatan ni Enrile yung Iglesia ni Cristo, kumampi siya kay Enrile na tama daw si Enrile, magiging president daw. Magiging president ng pangit daw na magiging president yung ginawa ng Iglesia. Naintindihan nyo na. Okay. Kaya lang, sa madaling salita, Sir Badong, talagang pinapakita lamang kung gaano ka-insecure, no? Itong si Bongit kay VP Sara. Na anong gusto niya sabihin na kapag naging presidente, itong si VP Inday, pangit ang magiging administrasyon niya. Manalamin muna siya, no? Puro nga pangungutang at korupsyon ang nangyayari ngayon, under sa pamamalakad niya. However, but I still think that even if Congress is mandated to process this, the House doesn't have a choice and the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. Yung timing na lang.
Well, I don't think that now is the time to go through that. Ulitin natin, well, I don't think that now is the time to go through that. Total, sa practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Yan po. So ngayon, hindi na po yung tumututol siya sa impeachment kay VP Sara. Inaayunan niya na. Timing na lang. Mali na lang daw yung timing. Ibig sabihin ba, Mr. President, after ng election, sang-ayon na kayo na i-impeach na si VP Sara? Diyan tayo nalungkot, no? Diyan tayo nalungkot. Mga kapatid, na Iglesia ni Cristo. Alam ko naghihintay kayo ng tugon. Ito na po yung tugon. Sumasang-ayon na siya na dapat ma-impeach si VP Sara. Timing na lang po. Grabe, no? Ang sinasabi niya na mali. Mm. Wala nang senador, wala nang congressman, wala nang senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng quorum. And so, as practical matter, the timing is very poor. So, ayusin nyo lang daw yung timing nyo, mga congressman. Titignan natin ngayon kung ano next move ng Iglesia ni Cristo. Ang linaw na no? Hindi ko inuudyokan. Wala pong makakapag-udyok sa Iglesia ni Cristo. Ano ba ito? Makapangyarihan ba ako? Sa tingin nyo ba kaya may kakayahan ang isang katulad ni Badong na impluwensya ng Iglesia ni Cristo? Manunod ako. Huhulaan ko. Pwede tayong manghula, pwede tayong pero wala po tayong kakayahan na udyokan. Di ba? Kasi show of force po yung ginawa ng Iglesia ni Cristo. Hindi po simpleng rally yun na nagpapakita po, show of force yun eh. Kinakailangan ito ang gusto namin. Lutasin na natin ang problema ng Pilipinas. Actually, malinaw yung gusto ng Iglesia ni Cristo. Tama na politikahan. Alam namin yung ginagawa ninyo. Pinupolitika ninyo si VP Sara. Correct. Gusto niyo siyang eliminate. Tigilan nyo na yan. Magtrabaho na tayo. Lutasin natin ang mga tunay na problema. Hindi po si VP Sara ang problema ng Pilipinas. Hindi po mga Duterte ang problema ng Pilipinas. Ano ang tunay na problema ng Pilipinas? Kahirapan, kawalan ng trabaho, nagugutom ang mga Pilipino. Wala po tayong binibigay na opportunity sa kanila para makapagtrabaho. Wala po tayong binibigay na opportunity sa Pilipinas para umunlad. Ngayon, ano ibig sabihin yan? No? Pati po yung mga powerful na mga negosyante sa Pilipinas, pumapalag na. Alam nila kaya pumapalag yung mga tao, kaya hindi suportado ng mga tao si BBM ngayon. Kitang-kita na po ng mga tao yung anomalya eh. Kitang-kita po yung ginagawa sa budget eh. Ginagawa tayong ayuda nation. Hindi talaga nagpo-provide yung mga dapat budgetan, halimbawa, yan, katulad niyan, no? Kaya sa mga private business sector, no, magdalawang isip na kayo kung magiging safe pa ba ang yung mga naglalakihang business. Baka dumating ang panahon na magugulat na lang kayo na pagmamay-ari na yan ng mga bangag. Kaya kung ako sa inyo, mag-isip kayo ng mabuti kung sino talaga ang dapat suportahan sa hindi. Nakakatulong yung Vice President, burial, tsaka medical. Ang dami natutulungan. Tinanggalan ng pondo. Tapos ngayon, nagsalita na yung Makati Business Club na sinasalaula nila, tinutwist nila yung budget para sa patronage politics. Tsaka ngayon, nagkukumahog si BBM para pondohan yung mga dapat niyang pinondohan. Tinanggalan po ng mga pondo yung mga big ticket projects eh. Wala pong pondo. Yung mga malalaking proyekto. Lumaki po yung pondo ng DPWH, pero hindi po sa mga big ticket projects. Correct. No? Sa mga foreign assisted, funded projects, katulad ng budget po dito sa yung pinakamalaking yung unang subway, binawasan. Bakit lumaki yung DPWH kung bawas-bawas pala yung mga project? Pinaliwanag na researcher ko si... Diyan daw dinadaan ang mga pork barrel o pagnanakaw na ginagawa nila Tambali sa bungit. Grabe. Anong thoughts niyo po doon, mga kababayan? Totoo kaya ang bali-balitang ito? Kung kaya't gano'n na lamang kalaki ang pondo sa taong ito ng DPWH? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Sino na nga? Si Magno. Si Cielo Magno, professor. Sabi niya, ang dinagdagan ng pondo yung mga
multi-purpose building. Yan yung mga pinatatayo na this sa project of congressman, mga walang kamatayang, lahat na yata ng barangay ngayon meron ng bubong. Dati lahat ng okay naman ng Pilipinas, lahat ng mga palaruan, di ba? Walang bubong. Ngayon may bubong na lahat. Yun po yun. Doon po dumami. Ayaw nilang makinig sa Iglesia ni Cristo. Ayaw nilang makinig sa 2 milyon. Nakinig si BBM sa isang tao. Tama nga. Pangit na president yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Ang ganda po ng panawagan. Hindi po pro Duterte lang yun. Magtrabaho na. Kalimutan na yung kalimutan na yung pamumulitika laban sa Duterte. Halatang halata naman. Ibig nyo sabihin, iniimbestigahan ninyo yung 125 confidential fund, pero yung mga bilyon, hindi. Yung bilyon ng confidential fund, bawal imbestigahan. Iniimbestigahan ninyo yung mga popular na ngayon po, tignan po ninyo, araw-araw, may pinugutan na ulo na bata, may pinatay na ni-rape, pinatay, lola pinatay, ni-rape. Uso na naman, balik Pinoy time na naman tayo ngayon. Okay lang sa inyo yan? Kasi mas yung mga araw-araw may pinapatay na drug lord, araw-araw may pinapatay na pusher. Mas gusto nyo tong mga biktima ng mga adiksyonez, yun ang gusto nyo na mamatay. Hindi nyo po masisiraan yung mga Duterte sa tokis. Dahil naranasan namin maging under ng panahon ng Duterte at natuwa po kami nung panahon ng Duterte. Akalain ninyo, binawasan, walang budget yung Vice President, tapos etong mga tao ni Leni Robredo, si Barry Gutierrez, binawasan yung budget ni Sara Duterte, kinantsawan pa si Sara Duterte. Mas maliit nga budget ni Leni, nakakapagtrabaho. Ano ba trabaho ni Leni? Namimigay ba ng burial at medical? Hindi. Nagpapapicture lang at nanghihingi ng limos. Abuloy pala, donasyon. O sabi naman ng isang espiritu, bakit kailangan ni Sara ng pondo sa burial? Supulterera ba siya? Sabihin niyo po yan, yung supulterero ba si BP Sara sa mga nabigyan ng tulong? Yan ang problema sa inyo, dakdak kayo ng dakdak eh. Marami na tulungan, marami na palibing yung tao, si Vice President. Tinanggalan ng pondo precisely kasi nakakatulong. Sabi ko, nakaka-alarma, malamang na-alarma yan ngayon yung mga Marcos kasi ever since talaga yung INC nakasuporta yan sa mga Marcos. Pero ngayon ba't parang, di ba? Parang may paninindigan sila. So, correct. Kaya mamilay ka, yung very, very carefully crafted na statement ng INC, I think kumbaga parang, ang message talaga nun really is, do not give us a reason para bitawan ka. Ito lang basa ko sa INC. Kaya di ba, matagal yan nagdedesisyon before yung mag-endorse. Marami yung winning way, of course, practicalities, etc. Everything is being weighed. And once decided, that would be implemented. Parang ganon. Na, namin yan eh. Yan na ang aming paninindigan. And then, we will go through it. Di ba kaya nga hindi nila binitawan ang Marcos? Hindi nila binitawan ng Estrada. Hindi rin nila binitawan ng si Digo. Hindi talaga nila binitawan si Digo. Actually, 100%. Kung si Estrada nga na si Marcos Sr. niya nga, saka si Erap na napatanggal ng EDSA, hindi nila binitawan. Si Digo pa kaya. Correct. Na parang, saka hindi rin naman kasi, wala rin silang dahilan kung bakit bibitawan. Hindi naman nila binastos yan ng mga ni Digong. Kung totoo pa yung sinabi ni De Garma na ang gustong pagkatiwalaan ni Digong dyan sa drug war, gusto niya ng iglesia kasi mapagkakatiwalaan sa pera. Diba yung nakasabi, mapagkakatiwalaan sa pera. Halata naman na magaling mag-allocate sa budget ng mga INC. Tignan mo naman ang mga gusaling sambahan nila, naglalakihan, nagagandahan. Tapos may Philippine Arena pa sila. At iba pa ang mga programa nila sa ibang bansa. Kaya yung mga Iglesia ni Cristo, nababalitaan nyo lang na minority ang mga yan, pero wag kayo. Malahigante ang sektang ito. Actually, totoo yun. Alam mo sa amin sa Sampaloc, yan ang stereotype sa mga iglesia.
Oo, magaling sa finances. Oo, hindi Magaling wala sa handle. Oo. Kasi nga, matitiwalag ka, sinabi ko sa ano yan, pagka nag-mishandle ka ng pera, matitiwalag ka. May ganyan sa amin noon na parang bakit tayo sa iglesia kasi ano yan, pagkakatiwalaan niya sa pera. Kahit yung dati yung nanay ko, yung empleyado, ay yung iglesia. Diyan yung parang doon niya pagkakatiwalaan yung pera kasi nga iglesia. Ganun yung ka-stereotype sa kanila na parang kahit tayo sa iglesia kasi yung iglesia meron silang disiplinado. Ganyan ang kanilang stereotype. Kami nung bata parang, ay, iglesia yan, hindi yan nagsisinungaling. Sa inyong dalawa, ikaw ang sinungaling kasi siya at iglesia hindi nagsisinungaling. Yung mga ganun parang, Kasi pag sinungaling yan, matitiwalag yan. Naalala ko na ngayon, na-imbibe ko na yun, ganun sa neighborhood namin, ako iglesia yan, nasa pagkakatiwalaan. Na-imbibe ko na siya, naalala ko, nung nag-aaral na ako, tapos may mga school play, ako yung director, ako yung syempre ako yung mga kolekta ng pera. Tapos ang ina-assign ko talaga parati, hindi ko lang talaga naalala na maging taga-punong treasurer nung perang maiipon for the school play, iglesia parati. Oh my God, hello Jeffrey Magbuo. Do you kung nakikinig ka man, iglesia ka pa ba? Pero naalala ko niya yan. Si Jeffrey Magbuo talaga yung pinag-aano ko noon. Kasi nga, iglesia si Jeffrey Magbuo. Ano to bakit? Yung meron akong natitang iglesia, kasi big family kami. Tapos marami kaming mga ampon-ampon na mga yung adopted family member, ganyan. Dun sa extended family namin. Meron kaming parang extended family na iglesia. Basta natatandaan ko, pag pupunta ako sa bahay ng tita ko, masarap parati yung pamerienda niya. Pag pupunta ako, punta ako sa bahay ng tita. Punta ako sa bahay ng tita Dali, masarap pagkain doon. Ganun, masarap pagpamerienda. Kaya di ka taka-taka na kapag narinig ang Iglesia ni Cristo, ang unang sumasagi sa kanila disiplinado, no? May isang salita, may isang gawa. Doon pa nga lang sa ginawang rally nila, malaki ang pasasalamat natin. Na talagang pinakita nila ang malaki ang puwersa nila. I don't know kung ganun pa rin, pero kasi nung time namin nung bata, nagsisimula pa rin yung iglesia nun siguro, tapos talagang mataas yung tingin sa iglesia. Kapag iglesia ka parang, ay, disiplinado yan. Ay, pagkakatiwala. It has something to do with how they conduct themselves, no, Mami Laika? Oo. Pero yun talaga yung stereotype sa kanila, which is a good stereotype, no? And maybe something that you should be aspiring for, kasi kung na-disappoint sa'yo, iglesia ka pa naman. Di ba ganun yung iglesia ka pa naman, ganyan ang ugali mo. Actually, ang pinagkakawak ko nun, either iglesia or Muslim. Oo. I'm so sorry to discriminate, pero yun talaga ang ginaganon ko. I'm so sorry, pero yung mga Muslim namin kaklase, laging sergeant at arms. Sorry sa stereotype. Pero kasi parang, uy, you cannot mess with that guy, yung yung sergeant at arms natin, Muslim. Ako ganon, na parang, ang ko nun, talaga, naghahanap talaga ako. Hindi na base ko talaga sa religion, kasi nga, school play, malaki yung pera. Ako pa naman, buwanga pa naman magpaka-school play, malaki ako malinis maghumingan. Na parang, pondohan nyo to para ma-exempt yung mga anak ninyo, ganyan, sa final exam, ganyan. Kung wala iglesia, Muslim yan. So, I'm so sorry kung may stereotype kayo, pero ganun talaga ang panuntunan ko nun sa buhay ng bata ako. Bata pa po ako noon, true enough, pag sila yung pinag-handle ko ng pera, ang ingat nila sa mga maresibo. Oo. May training sila sa may training sila sa church. They live by this certain standard kung paano mag-handle ng mga kaperahan. Pero maganda kasi yung nanay nung pinag-aano ko na pinag-iingat yaman ko nun sa mga school play na, yung nanay niya, tinutulungan din yung anak niya. Kung humingi ako ng report, pera natin. Talagang, ito na. So, siya, very, very organized. So, talagang, hindi mo lang siya makukupitan. Alam mo yun? Hindi mo lang siya makukupitan. And true enough, ganun din dun sa, mga Muslim na students na pinag-iingat yaman ko. I'm sorry sa ibang relihiyon, pero that's how I stereotype them. I was a teenager. Forgive me. So, parang kung sinabi ni Duterte yun, talagang magigets mo talaga. Kasi si Duterte, syempre, matanda na rin. So, parang ganun din yung kinalakihan ni Duterte doon na, ibig sabihin sa iglesia at mapagkakatiwalaan yan. But that statement of PRRD, I'm pretty sure magli-leave ng mark yun sa INC kaya makita mo malalim rin talaga yung relationship for PRRD to speak so well of INC, diba? At nakakaaliw, nakakatuwa, yung rally ng INC, wala man lang nagpakitang Duterte, no? Di ba sabi ko nung before pa mag-rally, sabi ko sana wag pumunta si Sarah para huwag mabigyan ng kulay. Totoo. Tsaka parang masyado silang desente no? Para makisaw-saw sa ganyan, no? Para makisaw. Pero parang meron pumunta dun, sinugralis yata, may mga sana yung meron siya kasamang 4 na bodyguard. Oo.
Gusto raw magsalita. Gusto umakyat ng stage. Hindi siya pinayagan. Mapapahiya siya. Actually, sinasabi naman yan ng mga iglesia na parang meron silang fair warning sa mga politician na kung eksena kayo dito, huwag nyo nang itry kasi mapapahiya kayo. Ganun. Ang daming mga politiko nga ang pumunta Kamukha nila Isko Moreno, no? At marami pang iba, pero hindi sila binigyang chance, no, na magsalita dahil ayaw nga nilang mabigyang kulay ang peace rally na kanilang sinagawa. Peace rally nga hindi para politikahan. Si Nograles, gusto niya umeksena, gusto niyang hindi siya pinayagang pumakyat sa stage. So, wala siyang napansin. Siguro naman na-gets na ni Nograles, no? Gets niya na naayon sa kanya. Nakaakyat siya ng stage. Umakyat sa stage si Nograles pero di pinagsalita. Gusto niya sana. Nakaakyat pala siya. Pinagbigyan pala pero hindi lang pinagsalita. Hindi, para naman kasing, courtesy na lang kasi nandyan ka na, anong panggagawin namin. Alam mo yun, parang, di ba nakakaloka? Yung alam ng lahat, in deep inside, na para doon sa politiko na yun yung rally, hindi umaten. Pero ikaw, nakalaban ng politiko na yun, pero alam mo sayang si Carlo Nograles na kung pwede niyang i-build yung political career niya ng mas desente kaysa sa ganito na hindi niya kailangang magmukhang ganito kababa. Kakaiba si Martin. Alam mo, marami siyang nabababoy. Alam mo, may mga politiko na parang okay naman 'to, ba't parang ganito? Parang nakakadiri na ko umasta. Dahil kay Martin. Parang ang galing ni Martin mag-corrupt ng ugali ng mga tao sa politika. Siguro it's either kasi pag hindi ka it's either are you with me or against me? Parang gano'n. Kaya takot din yung iba. So parang wala kang 777. Oo. Sabi nga ni Mayor Magano, wala kang 777. Hindi ka nag-agree mahirapan ka. Pag nag-agree ka naman sa akin, may premyo ka pa. So saan ka pa lulugar? Pahirapan kita o premyohan kita. So ano mo yung ang galing niyang mag-corrupt, nababago yung mga prinsipyo ng mga ibang politiko. Actually, in fairness kay Carlo Nograles, may respect pa rin siya kay Digong. Kasi bakit wala siyang sinasabi? Ay, nagnakaw ka dito, ganito. Kasi wala siyang sasabi. In fairness kay Carlo Nograles, hindi siya pumunta ng dirty tactics ng gano'n. Alam mo yun, hindi siya gumawa. Kasi pwede siyang gumawa pwede yan yung kasi nasa ngayon sa Congress issue, di ba? O nagnakaw kayo sa Davao, ganyan-ganyan. Di ba ganyan sa Congress ang nila? Hindi niya dinala. Hindi niya dinala. So in fairness sa yung Carlos Nograles, no? Alam ni Carlos Nograles kung totoo at hindi to. At in fairness din sa yung Mix Nograles, hindi mo pinatulan yon. Hindi pinatulan ni Mix Nograles, di ba? Yung issue na yun sa Congress. At least hindi siya nagsasalita. Hindi sila nagsasalita. Pagdating sa Davao, na hindi, ang ano lang talaga niya is yung confidential funds. Hanggang confidential funds lang talaga siya, saka yung imbiyer na kanya kay Pulong. Ganyan. I believe, yan, San Juan, ang pinakaunang city or bayan na ang iglesia. Kasi di ba dyan ang compound ng Ministro Manalo compound sa San Juan? Sa Little Baguio, nasa San Juan. Doon ba? Malaki yung compound doon. Malaki ang naitulong ni ERAP. Actually, inalagaan ni ERAP ang INC sa San Juan noon. Yeah, doon nag-start ng political career si ERAP San Juan talaga. Yes. So talagang yung ERAP and Iglesia, parang mahaba yung pinagsamahan yan. Ang ERAP and Iglesia, para yung KOJC Duterte. Hindi kaya kaya naman na yung Yeah. That's the best way to put it, Yes, yung INC Estrada relationship, para yung KOJC Duterte. Parang naging instrumento ba na maging stable yung religious group. So yung sa San Juan, tama ba ako yung mga taga-ANC na sa San Juan ang unang parang nag-ugat? Kasi nandiyan ang compound ni Ministro Felix Manalo. Kasi may F. Manalo Street nga doon na sobrang haba. That's Felix Manalo. Dan doon ang compound na ni Ministro Manalo. Na malaki yung compound na yun. Malaki yung... Yeah, ang haba noon. At saka yung, yung magandang area siya. Yung F. Manalo Street na yun, magandang area. Ang inaano po namin dito, yung INC po nasa city ng San Juan. Okay, nasa city siya ng San Juan nag-umpisa. Si Estrada, ERAP and INC, ano talaga yan? Magka-ano talaga yan? Maganda ang San Juan noon, promise. Maganda nung time namin. Parang nakakainggit. Di ba naalala mo yun? Yung parang di ba ako kasi nataga Sampaloc, tapos pupunta ka ng San Juan, yung feeling mo, ay, ang ganda naman. Totoo. Yung pagkalabas ka na ng Manila area, ay, maganda na San Juan na to. parang moda ng San Juan. Diba? Naalala nyo nung panahon natin, nung kabataan natin, Mami Laika, nung 90s, San Juan is the place to be. And Green Hills. Kaya sumikat si ERAP, kaya siya
presidente, parang Davao Duterte nung time no yon, San Juan era. At natulungan siya ng iglesia. Tulungan niya ni si Erap sa iglesia sa San Juan noon. Yes. And then At ang sa San Juan, walang snatcher. Yun pa yung ano nun. Sa San Juan, walang snatcher. Which was true enough. tapos May ano talaga. si Erap, kadikit ni Marcos kasi because of the San Juan, pati yung iglesia. Magkakadikit yan. Kaya Alam nyo, kung ako iglesia ni Cristo, magtatampo ko sa Pangulo. Dahil alam ng mga iglesia ni Cristo, kaya kami nagrally, sinabi mo ayaw mo ng impeachment. Naniwala kami sa iyo na magtrabaho. Yung mga tao, nalutasin yung mga problema. Huwag Correct. tumutok sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Kung hindi, magtrabaho, lutasin yung kahirapan, lutasin yung korupsyon. No? Tapos ngayon, nagsalita lang si Enrile. Putya, kami na masama. Tama raw si Enrile. Biglang ang tono na ngayon. Ito po ang sinabi ni ni Pangulong Marcos. Ang sinasabi kasi ni Enrile, baka maging president yan. Maging president siya na magpakitang gilas lang yung sila na masusunod, hindi na yung proseso ng batas. Yung pong impeachment kay BP Sara, hindi naman po yan dulot ng proseso ng batas. Yan po ay dulot ng trinabaho nila si BP Sara. Hindi naman po yan, kita nyo, ako para ba naniniwala kay Marcos? Nasarap talaga kausap ng mga to. Sana po inuunawa nyo, Tagalog naman yung sinasabi ko. Sumuporta kaming mga Duterte. Ang lahat po ng Duterte ngayon ay anti-Marcos. Kaya kami sumuporta, kahit paulit-ulit yung iglesia na sila yung sumusuporta kay Pangulong Marcos, dahil anti-impeachment yung rally na yun. No? Anti-impeachment si Marcos. Ayaw niya na impeachment. Ngayon, bago na di ba? Bago na ngayon yung sinasabi ni Marcos Hindi po kami naniniwala kay ang mga Duterte po ngayon, anti-Marcos na. Ngayon, kung Duterte po kayo, pro-Marcos kayo, puti, hindi kayo Duterte niyan. Matapos pagtulungan si Sara Duterte, matapos 4 na komite nag-iimbestiga kay Tatay Digong, sasabihin nyo, Duterte pa rin kayo. Maka-Marcos pa rin kayo na Duterte. Unawain nyo lang po yung sinasabi ko. Correct. Pakiramdaman. Hindi po ako naniniwala kay Marcos. Drama lang. Okay.